Hey guys, good morning. Madaling araw ngayon ng 18. So, ngayon kami may biyahe papuntang Naga. Para sana walang masyadong kasabay at walang traffic. So, 2 a.m. kami alis dito sa Batangas. So, update na lang namin kayo sa daan. Tsaka sa kung saan malubak. So, siguro sa mga pagkalabas sa pagbilaw. So tingnan natin, update natin yung daan. Okay guys. Turn left. Ayan guys, papunta na tayo bali dito tayo dadan sa Padre Garcia. Turn left onto Batangas, Quezon Road, P. Torres Street. Bicol din. May signal din. Bicol din. Bicol din yata yan ha. Sundan natin yan ano. Continue on Batangas, Quezon Road for 19 kilometers. Ayan, taas dito sa Kilo-Kilo. Ayan, dito tayo liliko. Kanan. Continue for 28 kilometers. Ayan, sige guys, update ko kayo pag nasa may Saluan tayo. Siguro medyo traffic na doon. Guys, mamaya ulit. Guys, update tayo. Nandito na tayo sa San Juan after time check 2:45 AM. So wala naman walang traffic. After more than 30 minutes lang nandito na tayo from Lipa. Kaya tayo sa San Juan. So 4 kilometers na lang papasok na tayo sa Quezon Ecotourism. So check natin doon. Siguro malamang ang traffic ay sa may pagbilaw, pero kasi maaga pa siguro wala pa naman din. Sige, update ko kayo ulit mamaya. Thank you. Hey guys, update ko kayo dito kami sa Batilan Bridge. So ganun pa din, katulad last year, one way. Yan, hindi pa siya natatapos. Siguro mga isang taon pa o mahigit pa ata to. Ito yung nasira ng bagyo. One way. So malapit na tayo sa Ecotourism. Pagbaba nito, itong Batilan Bridge, mga 500 meters na lang Ecotourism na. Ayan. Magandang dumaan dito sa Ecotourism kasi labas ito Lucena na. Tapos na ng eleksyon noon na. Yan. Gawa nito. Ayun o, may nakita. Ecotourism. In 300 meters, turn right onto Quezon Ecotourism Road. Yan, dito tayo sa Ecotourism after 50 minutes. Yan. Siguro mga nalito 30 minutes natin na. Turn right onto Quezon Ecotourism Road. Yan, Ecotourism Road. Ang dami ditong prutas. Continue on Quezon Ay, ganda, Ecotourism Road Yan, for daming 25 ganda dito. kilometers. Alas 3 pa lang marami ng bukas na tindahan ng mga prutas. Yan. So guys, update ko kayo ulit mamaya. Hi guys, update. Nandito na tayo sa malapit na sa Maharlika Highway, Lucena. So after almost 1 hour lang from Lipa, nandito na tayo sa Lucena via Quezon Ecotourism Road. Ayan. So dito siguro marami ng sasakyan kasi mag-merge na yung mga galing Manila na via Santo Tomas tsaka yung dito. Ayan. Marami na tayo sa Maharlika Highway. Yun na. Ayan. In
500 meters, turn right onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. So dito kayo dadaan pag galing sa Esartal tapos Rosario tapos Padre Garcia, then dito sa Ecotourism Road. Okay naman yung kalsada, wala masyadong lubak. Yung tama-tama lang. Yan, dito tayo, mag-exit na tayo. Turn right onto Maharlika Highway, Maharlika Pan-Philippine Highway. 1 hour lang yan from Lipa hanggang dito sa Lucena, 1 hour. Okay guys, mamaya update ulit ko kayo pag sa may pagbilaw na tayo. Okay, welcome to Lucena. Continue on Asian. Yan guys, nandito tayo sa pagbilaw. Time check, 3:24 AM. So, smooth ang biyahe. Yung kalsada lang ang hindi. Yan, dito yung madalas ma-traffic. Pero ngayon wala. Dire-diretso lang. So, yung kalsada ganun pa rin. Wala namang pinagbago. Malubak pa din siya. So, siguro gaganda nito pag na-open na yung pag gabi, pag talagang ano na talagang daanin na yung ano bypass road na pagbilaw. Kasi pwede na nila ito isara tapos sa kanila pagawa. So yun, may mga bus na sa unahan, tsaka yan, nagpapangabot na yung mga sasakyan, hindi katulad kanina. Yan guys, mamaya update ko kayo. So doon naman sa may Bitukang Manok, update ko kayo. So yung kalsada ganun ulit, basta lubak-lubak pa din. Yan. Sige guys, mamaya ulit. Thank you. Yeah guys, update. Nandito na tayo sa Bitukang Manok. Time check, 3:46 AM. So 1 hour and 46 minutes na tayo nagdadrive. So yun. So update ng daan, malubak. Sadyang ito, yun yung normal, hindi talaga malubak, talagang normal. Kaya bakit na tayo ng Bitukang Manok. Update, nandito pa rin tayo sa taas. So pero malapit na tayo bumaba. Malubak na pala dito sa taas ang daan. Malubak na siya. Tapos madilim. Parang nung nakaraang daan, parang maliwanag dito. Hindi masyadong madilim. Kita mo lang liwanag yung ano, yung sa nag-assist ng mga tao. So yun,
tumigil sa doon sa taas, doon sa may mga titinda kasi sarado pa naman. Tsaka open lang yung CR, tsaka yung may kainan doon ng mga cup noodles. Yan, ito na. Nasa baba na tayo. Oh yeah, ang lubak. Ang lubak dito sa taas. Yan guys, nandito tayo sa baba ng Bitukang Manok. Ayun, update ko kayo. Malubak ang daan sa taas. At update ko kayo 3:58 AM na. So guys, mamaya update ko ulit kayo. Salamat. Hi guys, good morning. Yan, maliwanag na. So, nag-stop muna kami doon sa may Atimuanan sa may dagat. Nandito lang kami ngayon sa Lopez Bypass Road. Time check is 5:52. Continue on Lopez Bypass Road for 6 kilometers. 5:52 AM. Yan. So, tumigil kami doon sa may Atimuanan, siguro mga isang oras din yun. Tapos umihi din. Siguro mga 5 minutes yan. Kaya yun, 5:53 AM nandito kami sa Bypass Road ng Lopez. So kung hindi kami tumigil, siguro nasa malapit mga nasa ano kami, Kalawag na ganun. Yan. So update namin kayo mamaya. Siguro maghahanap pa kami ng breakfast or hindi ko alam, dire-diretso. Wala kasing ano, wala kasing mga sasakyan ngayon dire-diretso. Malinis yung daan. Yung ano lang, yung kalsada lang is talagang malubak siya. Tsaka dumaan na lang kami, hindi na kami dumaan pala ng ano, bypass road ng Gumaka. Dahil wala kami masyadong sasakyan, doon na kami sa loob dumaan. So yung daan doon, yung bago pumunta sa lumiko ng Jollibee is malubak, pero pag lampas ng Jollibee, okay naman siya. Yun, wala ring traffic. Yan guys, sabi ko kayo mamaya ulit. Salamat. Yan guys, nakalabas kami dito sa Lopez Bypass Road. So nandito na tayo sa ginagawang viaduct ng Lopez. So siguro tapos ito mga 5 years pa. O siguro mahigit pa to ata eh. Parang dahan-dahan tong ginagawa. Pinapaganda masyado. Yan. So yun, ginawa yan kasi bumabaha raw dito. Siguro pag umulan, dyan ang daan. Yan, dito medyo malubak, tsaka maalikabok. Yan, sige guys, update ko ulit kayo mamaya. Dito update sa Kalawag, malapit sa Kalawag. So, ginagawa yung kalsada. Siguro dito mga Sunday pa uwi, traffic. So, matagal na rin itong ganito. Yan. Lubak-lubak. Parang isang taon dito banda yung ginagawa. Nandito na okay na. Okay na yung daan. So doon banda, pag dumating ng Kalawag, lubak-lubak. Kung maraming sasakyan, ta-traffic doon. Yan guys, sige mamaya ulit. Hi guys, update tayo. Nandito na tayo sa Gateway to Bicolandia. Yeah, so marami nakakita dito nagpa-picture. So dapat ihinto rin kami, kaya lang wala ng parking. Marami dito ano, mga bikers dito tumitigil talaga para magpa-picture. Yan. So nandito na tayo, Gateway to Bicolandia. Time check 6:37 in the morning. And mataas ang sikat ng araw. Super taas.
Ang kalsada bago pumasok ng Gateway to Bicolania is Masalimuot. Yung hindi siya pantay, yung kabila mataas, yung kabila mababa, tapos yung pinakagitna niya is sira-sira talaga. So tingnan natin dito pagkalabas sa Gateway to Bicolania. So guys, update namin kayo mamaya. Thank you. Time check po, 8:06. Update po tayo. Nandito na po tayo sa Ragay. So yung mga dinaanan natin mula doon sa ano ba? Doon sa May Lopez. So ganoon pa din, may ginagawa pa din. Pero ngayong araw na to, Good Friday, walang traffic. So kanina ko pa ito sinusunod ng CBM na to. So yan, 8:07. Tapos hindi na kami pinadaan dun sa town proper ng Ragay. Dire-diretso na kasi okay na yung daan. Basta makalampas lang ng Lopez yun. Maraming ginagawa dun. Pero hindi siya traffic kasi wala namang sasakyan ngayon eh. Ayan. Bale, makakarating na tayo ng Sipo, 26 km na lang. Yan. Kung makikita nyo dito, ganun pa din. Taon-taon na itong ganito. Yan. Yan yung daan. Yan. Ganyan yung daan. Yan. So yan, 1 kilometer na lang, nasa Ragay na tayo. Doon sa malapit sa tulay. So, yan, mamaya update ko kayo. Yan guys, update tayo ulit. Nandito tayo sa tulay ng Ragay, Starcas Ragay. Lubak-lubak, mauntog ka, mag-akastar ka sa Ragay. Yan, yung tulay dito okay na siya. Bale, konti na lang, siguro mga ilang months na lang to, okay na. Yan, pero yung bago pumunta ng tulay, lubak-lubak talaga. Yan. Oh. Yan. Yan guys, update ko kayo mamaya-maya at unang ko lang itong truck na to. Thank you guys. Hi guys, update tayo. So yun, makikita nyo, nandito na tayo, malapit na tayo sa Sipokot. Yan, sa Sipokot. Yan, ginagawa yung kalsada sa kabila. Kaya one way muna, hinihintay na mag-go, tapos mag-red doon sa kabila. Yan, ginagawa. So siguro sa linggo nga traffic nga dito. Yan, lubak na lubak pa din. Yeah. Lalim. Lubak na lubak. Yan. Update tayo, 8:20 AM na. Yan, malapit na tayo sa Sipokot. 17 kilometers na lang. Yan, kita nyo, one way. Mga siguro 1 kilometro ring one way to. Wala pa ang bike. Wala pa ang bike. Mga 1 kilometrong one way to. Yan, dito po yan sa Sipokot. Yan, taga oh. Siguro mga ano pa to, abutin pa to na ang mga susunod na election ulit 2038. Tapos na to. Aba oh. Yan, palabas. Yan, more or less 1 kilometer yan. Yan guys, sige mamaya ulit. Thank you, update ko kayo. Hi guys, time check, 8:46. Nandito na tayo sa Sipokot, paikot ng Take the second right kanan, onto Maharlika Highway, papuntang Naga, Pan-Philippine Highway. kaliwa, papuntang Daet. Okay, nandito na po tayo. 8:46. Ganun pa rin po ang daan, Masalimuot. Lubak-lubak. Continue At on Asian Highway 26 for 42 hindi na kilometers. natapos na gawain.
Okay guys, okay yung panahon naman. Buti yung panahon maganda. Ayan guys, nandito na tayo sa Pukot. So, yan. 8:47. Mamaya ulit guys.